Ayan guys, ang masasabi ko lang, sana magbago pa tayo at wag po natin kampihan ang mga taong makasalanan. Naku guys, yan ang mahirap. Tingnan mo yung iba dyan na sumusuporta sa mga Duterte. Anong nangyayari guys? Diba, binabaan sila. Yung iba nangamatay. Yung mga supporters sa mga Duterte nangamatay sa baha. O, tumulong ba ang mga Duterte? Hindi. Diba? Sino tumutulong? Si Ma'am Leni. Na hindi niya tungkulin yan. Hindi, walang irresponsible ng ating Ma'am Leni sa mga taong tinutulungan niya. O, pero dahil sa mabuting puso si Ma'am Leni, pusong loob tumutulong. Diba? Pero yung pusong loob na tumutulong kay si Ma'am Leni, sa mga taong tumusuporta sa kanya, sumusuporta sa ating BBM, sumusuporta sa kay Sara Duterte, o sumusuporta kay Sara Duterte, o anong ginagawa ni Ma'am Leni? Tinulungan din ni Ma'am Leni, diba? Tinulungan ni Ma'am Leni ang sumusuporta sa mga Duterte. Pero meron din talaga na sumusuporta sa mga Duterte na hindi na iligtas. Bakit? Dahil sila po itong makasalanan na sobra ng paninira sa ating inosenteng Presidente Ferdinand Marcos kaya kinukuha sa Panginoon. Dahil ayaw magbago, di ba? Kaya sabi ko, guys, magbabago tayo. Huwag tayo magbabatikos at maninira. Pinapatulog na kita. Ngayon, kapag hindi po tayo magbago, guys, kung tayo ay ligtas sa bagyo, baka sa susunod tayo, hindi na po tayo makapahinga ng kapatawaran sa Panginoon at sa kapang taong labis na po natin sinisiraan ang pangalan, binabatikos at puro nakahiya ang ating ginagawa sa ating inosenteng Presidente. Abay, huwag po tayong ganun guys. Kita na natin. Kahit sabihin pa po natin na nasa tamataas kayo na hindi kayo nakatira, pero yan ay tinitirahan ninyo. Sino po ba yan ang gumagawa? At sino po ba yan ang nagpapaunlad at nagtaas ng kalsada dyan? Di yung mga Marcos lang din. Ngunit kayo ay kiniswerte, kayo po ay nakatira dyan sa matataas ng lugar. Diba? Pero anong ginagawa ninyo? Nagbabatikos kayo na akala mo sino na kayo. Diba? Pero kapag yan ay pipinsalain sa Panginoon at yan ay, nako guys, yun ang delikado. Kaya sabi ko nga, walang taong perfecto. Kung meron man yung mga taong labis ninyong binibigyan ng kahiyan at nasisira ang pangalan dahil kaya tayo magbago na kayo guys. Kahit pa baka magbago, isipin natin kung may tamang pag-isip kayo. Yung mga taong namamatay, yun ay mga taong makasalanan. Yung mga taong ayaw na magbago. Diba? Samantala tutulungan sa mga Duterte. Hindi sila tinutulungan sa mga Duterte. Mga supporter yun ha, sa mga Duterte. O, tinutulungan ba sa mga Duterte? Hindi. Kung kaya may namatay na yung mga supporter niya, anong ginagawa? Dumalaw kunwari. Nagpahipo, nagpahimas-himas doon sa medyo sa diba? So, pratong tulong ba? Sumusagot ba? Hindi. Tungkulin nila yan sa magkakay Duterte. Dahil sekretary siya. Tungkulin nila yan. Natutulungan ang mga supporter nila. Si BBM, supporter ni BBM, supporter ni Ma'am Leni, supporter ni Sara Duterte. Sinusuportahan ni BBM. Kaliwa kanan ang baha, kaliwa kanan ang mga taong sinusuportahan sa ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaliwa kanan ang mga taong naninirang puri sa ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. at nagbabatikos kung kailan sila itong niligtas
Parang sila itong tinutulungan, bangag pa rin daw ang ating presidente. Ang kakapal pang mukha niyo guys, wala kang utang na diba? Ganyan ba kayo mag-iisip? Kung ako pa lang sa ating Pangulo, hindi ko na kayo tutulungan. Kung kayo ay labis na po kayo na nananakit at naninira sa akin. At lalo na't purong kahiyaan ang dinulot ninyo sa ating presidente at purong pagbabatikot at buong mundo silang sira ang ating Pangulo dahil sa inyo. Pero anong ginagawa sa ating presidente? Tinutulungan pa rin kayo at sinusuportahan pa rin kayo. Kaya ang sinusukuli ninyo, bangag pa rin. Diba? Sino po ang tunay na bangag? Yung mga taong sinusuportahan at nililigtas. Sila itong mga taong walang tamang pag-isip. Sila itong mga taong tunay na bangag na parang mga hayop na lang na sinusuportahan sa ating presidente Ferdinand Marcos. Kaya sabi ko guys, mahiya naman kayo. Mahiya kayo. Wala kayong kaawa-awa. Wala kayong buti. Nagawa pa rin ninyo sisiraan ating Pangulo na ginagampanan naman sa ating Pangulo. Ginagawa lahat sa ating Pangulo. Paano kayo mailigtas? Paano kayo mabigyan ng ayuda? Paano kayo matulungan? Pero nagawaan pa rin ninyo sisiraan ang ating presidente. Ang Diyos nakatingin at nakikinig sa inyo guys. Baka mamaya huwag kayo magsisisi kung anong nangyari sa inyo. Kasi kapag ang Diyos na ang magparusa, tandaan natin, ang bagyo na pinakapilag sa Panginoon sa atin, sunod-sunod na pumapasok sa ating bansa. Halos na magkasabay-sabay sila at magkandalibil. Ilan yung signal po ba? Signal. Kapag signal number 5 po yan guys, yan ikakatakot. Walang mga tao maliligtas na yan dyan. Tandaan natin. Dahil ang katabi ng bagyo, ang dagat at ilog nag-aabutan. Magkaroon tayo ng tsunami. At maliban pa kapag tayo ay pagkalooban ng vulkan. Sino po ba ang tutulong sa atin? Sino po ba ang tumutulong sa atin magligtas? Yung ating Pangulo na si Ferdinand Marcos na siyang binabatikot at sinisiraan ng lalaki. Sana magkaroon kayo ng tamang pag-isip. Sana magkaroon kayo ng sariling prinsipyo at karoon kayo manawat ng prinsipyo kung gaano naghihirap ang ating Pangulo sa inyo at ang sakripisyo. Kaya naman kayo. Masyado kayo.